Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Collective. Merong arrows na natanggal sa'yo. Nakatusok sa'yo. Umari nakatusok sa puso mo. Na nakala sa'yo. Natanggal sa'yo. Or maybe heartbreak. Na heartbroken ka. Nakarecover ka na sa heartbreak din. And pwedeng ano yun, nakatake sa puso or yung parang sinet ng mga satanic arrows sa puso mo natanggal, or else kung heartbroken ka, nakarecover ka na, nag-heal ka na. So more information sa'yo. You're not happy, hindi ka masaya ngayon. Para bang hindi ka optimistic right now. You're a good provider and a hardworking person, grounded, stable. Actually, may strength ka, may inner strength ka eh. And more clarification with the strength card. You are guided na maging ano ka eh, maging kasi may infinite symbol dito. Guided ka na maging malakas ang loob mo. Na maging matapang ka. Na hindi ka na maging mailap sa person mo para ma-unite na kayong dalawa. Kasi nagja-juggling ka eh. Para nahirapan ka mag-desisyon kung maging maamo ka ba sa kanya o hindi. Yung ganun ba? Kung lalapit ka ba sa kanya o hindi. Yan. May nagpa-juggling sa'yo. Meron kasi nag-sense sa'yo. Meron nag-sense sa'yo na para ma-insecure ka. Yun ang nagpapa-hold back sa'yo. Yun ang nagpapa-juggling sa'yo. Pina-juggling ka. Spell to, orasyon to, pwedeng anything na, kung ano man to, kadalasan madisit o spell, orasyon ba, mga ganyan. O kung ano man itong sinense sa'yo para ma-insecure ka. Wala kang dapat na ika-insecure, lalo na kung kunwari, kung lalaki ka man. No? At kung person mo na yan dati, sinagot ka, sagutin ka ba naman yan kung hindi ka type, di ba? Okay, kung hindi ka gusto o ayaw sa'yo, di ba? O basta walang dapat ka-insecurean. Yung mga insecurities na ramdaman na yan, isang tao, kahit sino man, mga manipulations yan ng mga manipulative na mga tao. Kahit yung makaramdam ka ng hiya, yun ang gusto nila eh. Lalo na yung mga manipulative. Yung mga manipulative yan, ganyan yun sila. Gusto na mahiya ka sa kanila. Kahit wala naman dapat kahiyaan. O ma-insecure ka sa person mo. Kasi, ano nila yan eh. Scheme nila yan eh. Para hindi ka mag-reach out sa person mo. Para hindi ka makipag-communicate sa person mo. Para hindi mo i-pursue ang goal mo, kung goal mo man yung gusto mo i-pursue, para hindi mo ituloy yung mga plano mo sa buhay, mga ganon. Para kung gusto magnegosyo, mag-hold back ka, mga ganyan, hindi ka makapag-umpisa ng negosyo, ganyan. Para bang instead na maging positive ka, parang question mo yung sarili mo, gano'n na maging resulta, no? Pero yun pala, deceit pala ng masasamang tao. Siyempre, masasamang tao may gawa niyan. Kasi ayaw nila na maging masaya ang iba. Ayaw nila na nakikita na nagsasucceed ang iba.
Gusto nila mangontrol ng witchcraft pa, ng mga deceit nila. Pero nakikita ng God yan, hindi yan sila makatakas sa judgment ng God. May parusa ang God sa mga ganun. Paparusa niyan sila ng God. You know what? Yung parusa pa naman ng God. Sabi ng buhay. Yung sa Bible yan. O ano yung parusa ng God. Hindi lang yung life lesson na, kaya parusa. Eternal yon yung parusa. Kaya nga, mas mainam talaga magbago hanggat maaga pa para maiwas sa kaparusahan. Sa parusa ng Diyos. Basta ganun. So yan. Pero nasa tao na yan, kung magbago sila hindi. Kasi may free will naman ng tao eh. Yun lang masuggest ko. So yan, yung magbago. So, ano ang next move ng person mo towards sa'yo? Hindi na to tatakas-takas yung person mo. Hindi na din to mag-aantay. Hindi na siya mag-aantay na kikilos o mag-take action. So, anong next move niya towards sa'yo? Yung person mo dahil hindi na siya mag-aantay. Makipag-collaborate, makipag-communicate. Nalaglag din to eh. O, mag-iisip to. Mag-introspect. Meron tong babaguhin. Meron tong sisimulan. Meron siyang tatapusin at meron siyang sisimulan. Meron siyang i-destroy. May pinag-iisipan to na i-destroy itong person mo. Yan ang next na gagawin. O meron siyang more clarification with this tower here. Yung mag-offer ng cup of love sa'yo, yung maging maamo na siya sa'yo, or else ay kung sino man sa inyo ang mag-offer ng cup of love, basta maging maging malapit niya, maging siya sa'yo, maging maamo, maging maamo, maging maganang loob niya sa'yo, hindi na yan maging mailap, ganyan. Hindi na yan siya iiwas, tatakas. Pag kinontak mo, hindi na yan siya tatakas-takas, hindi na yan iiwas. So yan, makipag-collaborate na yan sa yung person mo. Kunwari, kung alokay mo siya na kung ano may alok mo na makipagrelasyon sa'yo, o makipagtulungan sa'yo, kunwari lang, no, kasi hindi na siya tatakas-takas eh, hindi na siya iwas-iwas. Magkakasundo na kayo niyan. Hindi na siya yung parang iwas-iwas. Kunwari, i-message mo siya. O kaya ay pwede ding vice versa. No? Kunwari ay i-message mo siya. Sasagutin niya na yung, ma-replyan niya na yung message mo. Maayos na siyang kausap. Hindi na siya magpadala sa takot niya na i-block ka. Hindi ka na niya i-block. Hindi ka na niya i-ghosting. Makipag-collaborate niya. Hindi ka na niyan parang tarantaduhan. Yan. Hindi na yan parang naglalaro ba. Kasi in reverse yung 7 of Swords dito. O kaya ay pwede din ayun talaga yung pwede din na vice versa, no? Na kunwari ay kung siya naman ang mag-reach out sa'yo, kunwari, siya ang mag-reach out sa'yo, gusto ko niya makausap, hindi na niya iiwas, hindi na niya tatakas-takas. Kung dati ay gusto ko niyang kontakin, at pag tinawagan ka niya, ay pinapatay niya agad, o kaya ay dahil sa takot yung kaya ginagawa niyang may mga ganong tao na tatawag, tapos papatayin agad dahil sa fear, takot niya. O kaya ay mag-message tapos pag
Pagka nireplyan, hindi na mag-message ulit, yung mga ganon. Dahil meron niyang namamanipulate, meron niyang nangontrol, nanakot sa kanila, na-intimidate. Pwede din na kung ikaw man to, yung sendan niya ng message o tawagan niya, tuloy-tuloy na yung communication ninyo. Hindi na siya iiwas, hindi na siya tatakas. Ganon. Hindi na siya tatakas-takas. Ganon siya. So, sino ba yung person mo na maging mag-aana yung loob niya sa'yo, maging maamo sa'yo, magkakasundo na kayo yan. Maging smooth, like your communication, your collaboration. Queen of Wands, in reverse yung energy nyo. Queen of Wands yung energy ng person mo dito. Parang hindi siya attractive ngayon. Hindi siya ganun ka-optimistic o parang pwede may insecurities din. Hindi siya goal-driven right now. Hindi siya ganun ka-brave. Hindi siya ganun ka-active right now. Baka may pinagdadaanan. Yan. Queen of Wands. Judgment in reverse. Clouded pala yung judgment ito. Clouded. Pero naka-recover na siya sa kalungkutan. Naka-recover na siya sa yung hindi siya contented sa buhay ba. Hindi siya talaga active ngayon. Hindi siya aggressive. Hindi siya driven by excitement. May pagka-aggressive pero hindi siya driven by excitement. Hindi siya ganun ka-positive to take action. Siguro sa mga goal niya, ganun. Mari may sakit to, kaya ganyan. Queen of Wands in reverse, ano niya. Mari may sakit siya or nahirapan financially, ganyan. O baka dumadaan sa financial constraints. Pero nakarecover na to sa mga nawala sa kanya eh. Yung kung nakaranas siya naka-experience sa emotional turmoil, umiyak, nahinayang sa manawala sa kanya, nakarecover na siya dyan. Ganun talaga dapat. Sa mundo to, wala namang permanente. May mga bagay talagang wala. Kahit mukha nga ang tao tumatanda, di ba? Sa kabilang buhay ng eternal. Dito sa mundo ay dumadaan lang kasi ang tao dito sa mundo. Isipin nyo ilang taon na yung buhay ng tao dito sa mundo. So, tingin ko nga kung bakit dito ang mga tao sa mundo to para salain, para padaanin sa test kung sino yung mga susunod sa kalooban ng Diyos, kung sino yung nararapat, karapat-dapat na makapasok sa harian ng Diyos. Ayun. The rest ay alam niyo na. So, ganun talaga ang ang realidad na hindi lahat ng tao ay maliligtas ang kaluluwa talaga. Yun talaga yun. So, gawa din naman kasi ng tao. Binabase sa gawa, guys.
Hindi sa kung ano nakikita ng ibang tao. Sa kung ano nakikita ng Diyos na ginagawa ng tao. Kasi may mga bagay na ginagawa ang tao na pahide sa kapwa-tao nila. Lalo na yung mga deceitful and scheming. Pero sa Diyos, hindi nila mahide yan. Yan ang number 1. Nandyan, yung mga ganyan, deceitful and scheming. Alam niyo na. Sa kapwa nila tao nila, hide nila. Pwede pa nilang baliktarin yung ginagawa nila ng masama. Lalo na mga gumagawa ng witchcraft. Pwede nilang baliktarin ng masama. Siyempre, namanipula nila ng witchcraft nakontrol nila ng witchcraft Pero hindi nila mahide yun sa Diyos. Mahide man nila sa tao, kapwa nila tao, na pwede pa nilang palabasin na sila ang biktima, sila kawa-awa, inosente sila, pero sa Diyos, hindi nila mahide yun. Nakikita lahat ng Diyos. Tapos pagka sinabi ko dito, nasa-threaten yung tinatamaan, nasa-threaten sila kasi tinatamaan sila, nasa-threaten sila. Kaya magbago. Hindi na. Alam niyo na nga, ika-impyerno ng kaluluwa Bakit? Magpatuloy pa. Dahil saan? Dahil sa greed, dahil sa inggit, dahil sa gusto ng power and control. Kaya may free will na binigay ang Diyos. Malaya ang tao pumili. Ikakasave ng kaluluwa niya o ikaka-impyerno ng kaluluwa niya. Ganun. Clouded ang judgment ng person. May deceit to pagka ganyan. Kaya clouded ang judgment niya. May gumagawa ng deceit. Klase mga orasyon yan. O kung ano man karga. Mga ganyan. So ano pa? Kung hindi siya talaga attractive ngayon, kung ano siya ngayon, hindi siya yan. Para bang hindi siya yung totoong siya. Or kinapin niya yung iba. Hindi siya nagpapakatotoo or hindi siya yung siya ngayon. Hindi siya yan. More clarification of this Empress and Empress. Kasi hindi siya active, hindi siya driven, hindi siya ang may control na manibila niya. May nangontrol sa isip niya. Baka may palipadhangin. So, kung ano siya ngayon, hindi siya yan. May palipadhangin to pag mga ganito. Hindi siya may control ng manibila niya. Para ba driver na hindi siya may control ng manibila na sasakyan. Ganun ba? Iba yung kumukontrol sa utak niya. So, parang palipadhangin. Tigal po. Ganun. Yun. Hindi siya yun. Kung ano yung nakikita mo sa kanya ngayon, hindi siya yan. O yung actions niya, o pananalita niya, hindi siya yan. May kumukontrol sa kanya. Kaya kung may nasabi yan sa'yo, kung nagkaroon mo ng communication sa inyo lately, na masakit, na parang hindi siya talaga, ay hindi nga siya yun. Yun yung gumagawa, yun yung nangongontrol sa kanya ng palipadhangin. Or orasyon. Knight of Swords. Kaya
Hindi siya ganun ka driven na mag-take na action. Hindi siya malaya na gawin ang gusto niya. Hindi siya prosigido. Hindi siya courageous. Hindi siya brave na mag-take na action. Na gawin ang gusto niya. Parang napipigilan siya. Yung utak niya yung pinipigilan, kinokontrol. Hindi siya makapag-rest. May pumipigil mga kaaway. Pipigilan yung utak niya. Orasyon to guys, parang palipad hangin to. Ginagawa sa kanya. When lights go down, ano kukuha ko dito? Maging komportable, maging Queen of Pentacles, ito yung energy ng person mo na to, Queen of Wands. Pag nahiwalay siya, pag na-separate siya sa pwedeng person niya or saan pag nahiwalay sa kanya yung mga parang mga arrows, yung mga attacks, yung mga palipad hangin, orasyon, mga orasyon, mga arrows, really stable yan. Pag natanggal sa kanya yung mga atake sa isipan niya, meron talaga na control sa isipan niya, merong palipad hangin, orasyon, ganyan. Ayan. Ganun siya, ganun ang lumalabas dyan. So, ano nasa sa'yo ng person mo? Ay, ready na daw siya mag-commit, mag-start ng new beginning na may commitment, na solid. Pumilos ka na daw. Kasi siya hindi makakilos eh. Umalaw ka na daw. I-take ka na ng action. At may deceit daw. May deceit na nagsiseparate sa inyo. So, humiwalay ka sa nagpa-stagnant sa'yo. Yan ang ibig sabihin dito. Tanggalin mo yung illusion, di mo naman matanggalin eh. Labanan mo yung nilagay sa isip mo. Ang orasyon yan. O kung ano man. O, humiwalay ka sa nagpa-stagnant sa'yo. Mga illusion sa isipan mo, hiwalay mo yan sa'yo. Illusions sa isipan mo na yun ang nagbablock, mahadlang sa inyo. Mga illusion, deceit, na yun ang mga orasyon, mga ritual, orasyon, mga ganyan, na ginawa. Parang makaramdam ka ng takot or intimidate ka, ganun yung mga effect niyan. Mag-hold back ka, mga ganyan. Yan ang effect niya ng mga deceit na yan, mga illusions. Kasi sa kadiliman yan eh, mga ganyang gawain. Mga orasyon, witchcraft na yan, ritual, mga ganyan. Sa the Devil's Kingdom yan, hindi yan sa Diyos. Kaya pinapapatay ng Diyos ang mga napapractice ng ganyan, ng witchcraft. Hindi ba may warning agad yan? Kasi nga, that is deceit and manipulation. Demonic, sa demonyo yan, hindi yan sa Diyos. Ayan. Yan ang pumipigil sa inyo to be together. Yan ang pumipigil sa iyo na mag-take na action sa person mo. Ang dami niya siguro manipulation, I don't know. Basta yan. So ito na lamang for collective reading.